Ang ating pangangaral ngayong hapon ay pagpapatuloy ng ating pag-aaral sa aklat ni Juan. Tayo ay nasa kabanatang 3 at sa hapong ito tayo magsisimula sa kabanatang 9 hanggang talatang 9 hanggang talatang 15. John chapter 3 verse 9 to 15. Sabi ng Heidelberg Catechism, question 1, na madalas nating mapakinggan, sinasabi sa tanong, what is your only comfort in life and in death? At ang sagot, that I, both body and soul, whether in life and in death, belong to my faithful Savior, Jesus Christ. Maingat ang pagkakasulat ng catechism na ito na nililinaw na ito'y pumapatungkol sa ating comfort, only comfort in life and in death. Dahil in life, sa kasagsagan ng buhay, marami tayong maaaring maging ibang mga kaaliwan. Hindi masama na magkaroon ng kaaliwan sa maraming ibang bagay. Ang tinuturo sa atin at binibigyan diin ng catechism ay na in life and in death, ang tanging nag-iisa na makapagbibigay sa atin ng kaaliwan maging sa harap ng kamatayan ay na tayo ay kay Kristo, ang ating tapat na tagapagligtas. Kaya nga ngayon sa ating pakikinig, tayo nagpapatuloy na tumitingin sa salita ng Diyos. Tinitignan lamang natin ang buhay, pangangaral ng ating Panginoon. At dito makikita natin ang pagbubukas at paghahayag ng kanyang pag-ibig sa atin upang mapaalala sa atin nga ang ating tanging kaaliwan na tayo'y hindi sa atin na kundi sa Kanya. Ating ang pakinggan ang sinasabi ng John chapter 3 verse 9 to 15, babasahin ko sa inyo ang nakasalin sa Tagalog. Pakinggan ninyo ang salita ng Diyos. Sumagot si Nicodemo sa kanya, paanong mangyayari ang mga bagay na ito? Sumagot si Jesus sa kanya, ikaw ang guro sa Israel at hindi mo nauunawaan ang mga bagay na ito? Katotohanang sinasabi ko sa iyo, nagsasalita kami tungkol sa alam namin at nagpapatotoo sa mga nakita namin, ngunit hindi ninyo ito tinatanggap. Kung ang sinabi ko sa inyo na mga bagay na panlupa ay hindi ninyo pinaniniwalaan, paano kayong maniniwala kung mga bagay na panlangit na ang sasabihin ko sa inyo? Walang sino mang nakaakyat sa langit maliban sa Kanya na bumaba mula sa langit, ang Anak ng Tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas sa ilang, ganoon din naman kailangang maitaas ang Anak ng Tao, upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po ang pinagpalang salita ng Diyos. Tayo po ay sandaling manalangin. Ama naming Diyos, sa oras na ito kami nga'y naghahangad na mula sa inyong salita ay makatagpo kami ng inyong mga mapagpalang salita na magbibigay sa amin ng kaaliwan. Ang kaaliwang ito ay hindi na pampagaan lamang ng aming mga nabibigatang loob, kundi na matagpuan namin na mapalakas ang aming pananampalataya sa iyong pangako na dahil sa ginawa ni Kristo doon sa krus, kami ay Kanyang tinubos, iniligtas, at kami ngayon malaya na at maligaya sa iyong pag-ibig. Dalangin nga namin na sa aming pakikinig ng salita mo ay mabuksan sa amin at mapakita sa amin ang liwanag ng iyong biyaya sa mukha ni Jesucristo, nang kami ay mapalakas sa aming pananampalataya at magsumabog sa kaligayahan at pasasalamat. Po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kapag tayo ay nasa isang restaurant at pagkatapos nating umorder, kagawian naman na ang mga waiter ay magdadala sa atin ng libreng tubig. At kapag dinala na sa atin yung tubig na iyon, hindi tayo nag-aalala na sasabihin natin, babayaran ko ba yan? O kasama ba yan sa in-order ko? Baka may kadagdagang bayad para dyan sa tubig.
Yun na dahil tubig lamang naman ito. Ito ay napakasimpleng bagay at ating kayang paniwalaan at inaasahan na ang mga ganong bagay ay walang bayad. Pero kung biglang dumating ang waiter at biglang naghahain siya sa atin ng mga mamahaling pagkain na hindi naman natin in-order, nagbukas siya ng bote ng alak na alam nating hindi natin na sinama sa ating order dahil nakita natin ang presyo nito, ay mag-aalala tayo. Sasabihin mo, hindi ko in-order yan. Baka sisingilin mo ko dyan, ba't mo ibinibigay sa akin? At ganito ang ating mga tugon kapag tayo ay binibigyan kahit na gusto naman natin ang bagay na ibinibigay sa atin, kahit na wala naman tayong tutol na magkaroon ng ganong mga masasarap na pagkain at mabigyan ng masarap na alak, tayo ay magdududa kapag may nagbibigay sa atin ng mga bagay. Ating iniisip, malamang merong hihingin sa akin yan. Malamang sisingilin sa akin yan, nagkamali lang, kaya binibigay sa akin at ayoko naman na ako pa yung maargabyado. At kahit na mangyari, nasabihin sa iyo ng waiter na actually yung taong yun sa likod ay binili niya yan para sa iyo. Sabi niya, sagot na daw niya, gusto kanyang pakainin. At ang mangyayari, dahil hindi mo kilala yung tao, pagdududahan mo din yung tao. Aba, natipuhan yata ako. Baka may gusto siya sa akin. At kahit na ibinibigay niya na sa iyo mga masasarap namang pagkain, ay pagdududahan mo pa rin kahit na binibigyan ka na ng masarap na pagkain, ng masarap na alak. Dahil ganito ang natural nating pag-iisip. Ito'y tama lamang na sa ating panukat, ang mga bagay na mamahalin, ang mga bagay na mahalaga, ay tama lamang bayaran. At namamalian din tayo na tayo ay makatanggap ng mga bagay na hindi naman natin binabayaran. Lalo na kung sa mga mas malaking bagay at tayo pinapangakuan ng buhay na walang hanggan, tayo pinapangakuan ng kaharian na makilahok sa paghahari ng Panginoong Hesukristo at sinasabi sa atin na walang hinihingi sa atin, na actually sinasabi pa nga na hindi titignan ng kahit ano sa ating mga gawa, kundi kailangan bigyan ka ng buhay na mula sa itaas. Hindi manggagaling sa iyo ang kwalifikasyon para ikaw ay makapasok sa langit, kundi manggagaling sa langit din mismo ang kwalifikasyon para ikaw ay tanggapin nila sa kaharian. At kapag ganoon ang iyong narinig, ay mas nakaka-relate tayo dito sa nangyari kay Nicodemo, kaya siya ngayon sa ating talatang binasa ay nagtatanong, paanong mangyayari ang mga bagay na ito? Sinabi sa kanya ni Jesus, na tunghayan natin doon sa nakaraang talata nung isang linggo, na ang daan para makapasok sa kaharian ng Diyos ay ang isilang na muli. Nung pumunta si Nicodemo nung gabing iyon kay Jesus, siya ay handang makatanggap ng bagong pagtuturo. Kaya nga siya pumunta doon kahit na gabi na, kahit na baka siya ay pagdudahan ng kanyang mga kasama, ng mga Pariseo, ng mga Hudyo, siya ay pumuslit nung gabi para pumunta kay Jesus. At alam natin na mayroon siyang kagustuhan na magturo dahil nung makita niya ang mga tanda na ginagawa ni Jesus nung mga nakaraang araw, siya ay nagkaroon ng tamang pagtatanto na ang taong ito ay mula nga sa Diyos. Nakikilala natin na ito ay isang guro na mula sa Diyos. At ipinahayag niya yun mismo kay Jesus. Yun yung nabasa natin sa nakaraang talata. Sinabi niya, "We know that you are a teacher come from God." Kaya tinatawag niya si Jesus na Rabbi, teacher. Siya ay umaasa na magbibigay si Jesus ng karagdagan pang kaalaman sa malawak niya ng natutunan. Yun nga sinasabi tungkol kay Nicodemo, isa siyang pinuno ng mga Hudyo at sa talata natin, tinawag siya ni Jesus na ang guro ng Israel. So si Nicodemo ay meron ng maraming nalaman tungkol sa Diyos, tungkol sa relihiyon, sa pananampalataya. Pero siya ay naghahangad pa at alam niya na kailangan pang madagdagan ang kanyang kaalaman, ang kanyang paglapit sa tunay na Diyos. Kaya't hinanap niya itong si Jesus na kanyang nakikitaan ng mga tanda na siya ay isang guro mula sa Diyos. Pero yung sinabi ni Jesus sa kanya ay hindi niya matanggap. Kaya nga,
ang una nating mababasa dito sa talatang 9 ay hindi siya makapaniwala. How can these things be? Paano mangyayari ang mga bagay na ito? Ano ba ang sinabi ni Jesus na hindi katanggap-tanggap? Minsan inaakala na ang hindi lamang matanggap ni Nicodemo ay yung sinabi ni Jesus na siya'y isisilang na muli. At ang pag-interpret ngayon kay Nicodemo ay naisa siyang may pagkukulang sa pag-unawa o pagtanggap ng mga bagay na supernatural o spiritual. Ngunit hindi ito magkakasya sa mga alam natin tungkol kay Nicodemo. Nung lumapit nga siya kay Jesus, ay kinilala niya yung mga tanda na ginagawa ni Jesus. So siya ay merong pagkilala na itong mga spiritual at mga himala na ginagawa ni Jesus ay tunay na mula sa Diyos. So hindi dapat natin isipin o maliitin ang pag-unawa ni Nicodemo na hindi niya kayang unawain yung phenomenon of being born again. Maliban dito ay naisasantabi kung ano yung buong usapan ni Jesus at Nicodemo. Yung talata na ating binasa nung nakaraang linggo ay kung ating susuriin, hindi naman ito tungkol lamang sa kung paanong isilang na muli. At hindi yun ang punto ng usapan ni Nicodemo at ni Jesus. Ang sinasabi ni Jesus sa kanya at masasabi nating ito yung hindi matanggap ni Nicodemo ay na you cannot enter the kingdom unless you are born again. Kailangan mong isilang na muli para ikaw ay makapasok sa kaharian. So ang usapan nila ay hindi lamang yung realidad ng isisilang muli, kundi ang hindi matanggap ni Nicodemo ay na yun ang daan. Bakit ganito ang daan para ikaw ay makapasok sa kaharian ng Diyos? So ang makikita natin itong sinasabi ni Nicodemo na how can these things be? Paano ito mangyayari? Hindi ito isang simple lamang na kakulangan sa pagtanggap ng mga bagay na supernatural. Ito ay isang pagtanggi doon sa sinasabi ni Jesus na daan ng kaligtasan. Dahil sinabi ni Jesus ang daan ng kaligtasan, ang daan tungo sa kaharian, ay ang isilang na muli. Kailangan mong talikuran ng iyong buong lahi bilang Hudyo. Hindi yang iyong pagiging Hudyo ang iyong kakapitan para makapasok ka sa kaharian. Wala sa ginawa mo sa iyong buong buhay, sa lahat ng nakamit mo sa iyong buong buhay, ang magpapapasok sa iyo sa langit. Kailangan ikaw isilang muli. At yun yung bagay na hindi katanggap-tanggap para kay Nicodemo. Kaya sinabi niya, how can these things be? Paano mangyayari ang mga bagay na ito? Hindi niya matanggap ang daan ng kaligtasan na ipinapakita ni Jesus. Ito'y isang libreng kaligtasan, isang paggawad ng kaharian ng Diyos, pagbigay ng buhay na walang hanggan sa isang taong walang ginawa sa kanyang sarili, kundi isinilang siya mula sa langit sa kapangyarihan ng Espiritu at hindi sa kahit anong kanyang kagalingan, kabaitan o karunungan na natutunan. Kaya nga mauunawaan natin kung doon sa tugon ni Jesus sa kanya, nung pagkatapos na sinabi ni Nicodemo na how can these things be, ay hindi natin makikita si Jesus na nagpaliwanag lamang, ganito lang naman isilang ng spiritual. At nakita mo naman kung paano ko gumawa ng miracles, kung paano ko gumawa ng mga tanda. At dapat makita mo na kaya kong gumawa ng isang bagay na hindi mo maunawaan. So hindi ito pagtanggi lamang sa kakayanan ni Jesus, hindi niya matanggap, tingin niya may mali. Kapag sinasabi sa kanya ang kaligtasan, ang kaharian, ay ibibigay sa kanya ng walang kahit anong kinalaman sa kanyang nagawa, sa kanyang kabutihan, sa kanyang pagtupad sa batas, sa kanyang mga natutunan sa lumang tipan at sa buong pamumuhay niya sa Judaismo, ito'y hindi ibibilang para sa kanyang pagpapapasok sa kaharian. Kailangan niyang isilang na muli. Di niya matanggap paanong mangyayari ang mga bagay na ito. Hindi pinapaliwanag sa atin ni Juan kung bakit hindi ito matanggap ni Jesus. Maaaring ang ating unang
spekulasyon ay dahil siya ay Hudyo. At ang mga Hudyo ay nabuhay at sa paniniwala na sa kanilang pagiging Hudyo, sila ay may pribilehiyo na sila ang papapasukin sa kaharian ng Diyos. Maliban doon, bilang mga Hudyo, sa kanila binigay ang lumang tipan, sa kanila inihayag ang kalooban ng Diyos, ang mga alituntunin at kautusan ng Diyos, sila ang nakakaalam kung paanong mamuhay ng nakakalugod sa Diyos. At maaaring ito nga ang isa sa mga naging dahilan para kay Nicodemo na naging mas mahirap para sa kanya na ito'y hindi matanggap. Tulad nga na sinasabi ni Pablo, ang ebanghelyo, ang mensahe ng libreng kaligtasan is a stumbling block to the Jews particularly dahil ang mga Hudyo ay may ganitong mga naunang paniniwala. Pero kung tayo titingin lamang sa ating sarili at titingin din sa buong mundo, makikita natin na hindi naman lamang mga Hudyo ang may ganitong pag-aalinlangan at pagdududa sa isang kaligtasan na inaalok sa atin ng walang bayad. Ang lahat ng tao ay nagkakaroon ng struggle na tanggapin ang kaligtasan na ibinibigay sa atin ng wala daw bayad. Nangyari sa mga taga-Galacia noong makikita natin sa sulat ni Pablo sa kanila, ito yung mga hintil, hindi sila mga Hudyo. Hindi sila pinalaki doon sa pag-iisip o sa kultura ng mga Hudyo. At pinangaral sa kanila ni Pablo ang ebanghelyo ng malayang biyaya, ng kaligtasan na walang hinihiling sa kanila kundi ito'y tanggapin sa pananampalataya. Gayunpaman, hindi man sila pinalaki sa Judaismo, pagdating nung pagtuturo ng Judaismo sa kanila, sila'y nahumaling dito, sila'y mas na-attract doon. Bakit sila tumatalikod doon sa libreng kaligtasan at sila ngayon ay pupunta doon sa pagtuturo ng Judaismo? Pagtuturo na kailangan ng pagtupad sa batas para sila ay maligtas. At ito'y ang makikita lang natin na paliwanag dahil ang libreng kaligtasan ay nakaduda-duda para sa kalikasan ng tao, para sa atin, para sa ating puso, kahit sa mga mananampalataya. Kapag sinasabi sa kanila na pinapangaral sa kanila na ang kaligtasan ay walang hinihiling sa kanila, ito ay too good to be true at hindi natin matanggap na ang kaligtasan ay walang hinihiling sa atin. Working for salvation makes natural sense. Para sa atin, mas may katuturan ito. Mas tingin natin, mas sumasang-ayon ito sa katuturan ng lahat ng bagay. Ito ang mas may sense sa atin. At kaya nga, ito'y maaaring magdulot din sa atin ng pagdududa. Tayo rin ay mapapatanong kahit tayo'y napaniwala na, kahit na ipangaral na sa atin ang ebanghelyo, kahit na humawak na tayo sa ebanghelyo ng malayang biyaya tulad ng mga taga-Galacia, kahit na tayo tumitindig na ng may paglilinaw ng doktrina ng Reformasyon about sola gratia, sola fide, na ito ang kaligtasan by grace alone, through faith alone, tayo ay maaari pa ring mapunta sa pagdududa dahil dun sa natitirang mga agam-agam sa ating puso na nakatanim sa ating likas bilang tao, na ang libreng bagay, lalo na ang mga mamahalin, ang mga mahalaga, ay hindi maaaring walang hinihiling sa atin. Kahit na tayo ay tumitindig na sa gracious salvation, magkakaroon tayo at nagkakaroon ng marami ng mga pagdududa tungkol sa kanilang kaligtasan, nawawalan sila ng assurance of their salvation, mapapatanong sila kung paanong libre nga ba talaga ang kaligtasan, hindi ba't ito ang mga kailangan kong gawin, at kinakalaunan, unti-unti nalilipat ang kanilang tinitindigan, ang kanilang tinatayuan ng kanilang kaligtasan, at ang kanilang pananampalataya ay nakatuntong na sa buhangin ng kanilang mga gawa at hindi sa bato ng katwiran ni Hesukristo. Ang nakasalalay dito ay hindi lamang ang ating feelings of happiness
o na yung good feelings na tayo ay ligtas o na tayo ay sigurado sa ating kaligtasan, kundi ang ating kaligtasan mismo. Dahil ang paglipat ng ating pananampalataya kapag ito'y hindi nakasandig kay Hesukristo lamang, ang sinasabi sa atin ni Pablo ay we are severed from Christ, you are cut off from grace. Ganoon kalupit ang batayan, kailangan pananampalataya lamang. Kung dumadaan ka sa iba at tumitindig ka sa iba bilang iyong pundasyon ng pananampalataya, ikaw ay naaalis sa biyaya, naaalis kay Hesukristo. Ang paglayo sa pananampalataya ay hindi palaging ang itsura ay mukhang dati siyang mananampalataya, dati siyang laging sumasamba at biglang tatalikod siya at mamumuhay siya ng hindi kaaya-aya sa buong mundo. Hindi palaging obvious sin ang pupuntahan ng mga nag-turn away from faith. Hindi ang laging itsura nito ay na dahil dati silang masaya at kontento sa kanilang pananampalataya, lagi silang uma-attend at ang mawawala unti-unti ang kanilang attendance, mamumuhay sila in a scandalous lifestyle, magkakaroon sila ng scandalous relationship, gagawa sila ng mga kasalanan at talagang lantaran silang susuway sa salita ng Diyos, sa mga kautusan ng Diyos, at ito ipapamuhay nila ng walang kahihiyan. Hindi ganun ang laging itsura ng pagtalikod sa pananampalataya. At ito nga actually ang isang mas delikadong maaaring pagtalikod sa pananampalataya. Isang tahimik at a very well-behaved turning away from faith. At kung titingnan nga natin, ganun na nangyari sa mga taga-Galacia. Hindi naman sila tumatalikod from the gracious gospel to licentious living. Ang gusto nilang gawin ay magdagdag ng mga gawain, ipakita ang kanilang pagsunod sa batas ng Diyos na ayon sa lumang tipan. Pero ito ay ikinagalit ni Pablo dahil nga ito'y pagtalikod pa rin sa pananampalataya. Kaya nga ito ay may hamon sa atin na kailangan nating ipaglaban ang ating pananampalataya. Kailangan nating labanan ng lahat ng mga kumukontra at sumasalungat sa ating pananampalataya sa libreng kaligtasan na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Pero paano nga ba? Paano tayo magkakaroon ng kasiguraduhan na ang kaligtasan ay tunay ngang walang hinihingi sa atin? Paano mangyayari na ang kaligtasan ng buong buhay na walang hanggan, ang kaharian ay binibigay sa atin ng walang hinihiling sa atin? Ang sigurong hindi natin o ating nakakaligtaan, ang kaligtasan actually ay hindi binibigay sa atin ng para bang wala itong halaga, hindi ito libre dahil ito'y walang bayad, kundi ito'y tinatanggap natin ng walang bayad dahil tinubos ito ng dugo ni Hesukristo. Hindi ito ipinagkakaloob ng Diyos sa lahat na para bang wala itong halaga at dahil hindi ito kailangang bayaran, kundi ibinibigay ito ng Diyos maging sa mga makasalanan, maging sa mga taong ang naibibigay lamang nila ay sumampalataya at ang nagagawa lamang nila ay tanggapin ang biyaya. Ipinagkakaloob ng Diyos ang kaharian, ang buhay na walang hanggan sa kanila sapagkat ito'y tinubos ni Hesukristo. Ito'y binayaran na. Kung tayo ay nandoon sa parehong restaurant na nagbibigay ng mga bagong ng ibang pagkain na hindi naman natin in-order, pero tayo ay nasa konteksto ng isang party na hino-host ng isang taong kilala natin at siya ang nagdiriwang at alam natin siya ang sasagot. Kahit na isang buong piyesta ang ihain sa atin ng waiter, ay hindi tayo nag-aalangan na babayaran ko ba yan? Ako ba ang magbabayad ng mga ibinibigay mo sa akin ngayon? Dahil meron tayong kasiguraduhan na ito ay binayaran ng iba para sa atin. At hindi tayo nagkakaroon ng pagdududa at nagkakaroon pa nga tayo ng pasasalamat na ibinibigay sa atin ng libre ang lahat ng ito dahil binayaran ng iba. At ito nga ang dapat nating maunawaan tungkol sa ating kaligtasan at ito ang hindi natandaan o hindi napagtanto
ni Nicodemo kaya hindi niya matanggap nung sinabi ni Jesus sa kanya na ang kaharian, ang buhay na walang hanggan ay ibinibigay ng walang kinalaman sa kanilang paggawa, walang hinihiling sa kanila kundi tanggapin ito ng pananampalataya na wala sa kanyang pagkukompute na ang tunay na dahilan kaya ito ay libreng na ibibigay sa kanya at libre niyang tatanggapin dahil ito'y binayaran na ng Diyos sa pamamagitan ng dugo ni Hesukristo. At ito ang makikita natin na ipinapaliwanag ni Jesus sa kanya. Ito ang tinuturo ni Jesus sa kanya na kailangang matandaan niya kaya hindi dapat siya magulat na ang kaligtasan ay na tinatanggap ng libre sa pananampalataya lamang. Sa paliwanag ni Jesus kay Nicodemo, ang ginamit niyang paliwanag ay isang analogy from an event that happened in the life of Israel. Ito ay nangyari na mababasa natin sa Numbers 21. Ang sinabi ni Jesus sa verse 14, kung paanong itinaas ni Moises ang ahas sa ilang, ganoon din kailangang maitaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tingnan natin, ito ang paliwanag ni Jesus at ang kanyang sagot. Paano ito mangyayari? Paano mangyayari na ang kaharian ay pinagkakaloob ng walang kinalaman dun sa tao? Ang sabi ni Jesus, kailangang maitaas ang anak ng tao kung paanong itinaas ni Moises ang ahas sa ilang. Kung di nyo alam ang salaysay na iyon, mababasa iyon sa Numbers 21 at ito'y isang paragraph lamang, maikli yung pagkakasalaysay. Pero later on, babanggitin ni Pablo na 20,000 ang namatay ng mga ahas. Dahil ang nangyari, pagkatapos na iligtas ang bayang Israel mula sa Ehipto at sila'y tumatakas at sila'y nandun sa ilang, ay sila'y umaangal kay Moises at sinasabi nila, bakit nyo pa kami niligtas? Gusto mo lang ba kaming mamatay? At yun ay nagpapakita ng kanilang kawalan ng pasasalamat, kawalan ng pananampalataya sa pagliligtas ng Diyos. Kaya sa galit ng Diyos, nagpadala siya ng sinasabing fiery serpents, mga umaapoy na ahas. At natuklaw ang marami sa kanila. Ang sinabi lamang sa Numbers 21 ay marami ang namatay. Dahil marami ang namatay, sila'y naghanap ng daan ng kaligtasan. At ang sinabi ng Diyos kay Moises, magtaas ka ng isang ahas up in a pole. So magtuhog ka ng ahas na a fiery serpent in a pole. At sino man ang tumingin doon sa ahas, bagamat sila'y nakagat, ay sila'y hindi mamamatay. At ang mangyayari nga, nakakagat pa rin sila ng ahas. Habang nandun sila sa ilang, may mga nakakagat ng ahas, kailangan nilang tumingin doon sa ahas para sila ay maligtas. Ito ang ginagamit ni Jesus na paliwanag kung paanong mangyayari na ang kaharian ay ibibigay sa mga isinilang lamang muli sa pamamagitan ng Espiritu. Paanong ang sumasampalataya lamang ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Tulad ng itinaas ang ahas sa ilang, kailangang maitaas ang anak ng tao. Merong sa itsura noong pag-itaas in a pole of a serpent, may isip na natin na ang tinutukoy ni Jesus ay ang pagtaas sa kanya, hindi na siya itaas na purihin o itaas na kilalanin, na galangin, kundi siya itaas sa krus. At malinaw actually na iyon nga ang tinutukoy ni Jesus. Madaming beses gagamitin ni Jesus ang lengguwahe na yan. At pagdating sa John chapter 12, verse 32, ay gagamitin niya ang salitang yun. When I am lifted up from the earth, I will draw all people to me. At sasabihin ni Juan tungkol doon, ay he said this to show what kind of death he was going to die. So, ito ay malinaw na ang kanyang pagsabi na itataas siya, he will be lifted up from the earth, ay tinutukoy niya ang kanyang kamatayan sa krus. At kanyang sinasabi ngayon kay Nicodemo kung paanong itinaas ang ahas sa ilang, ako'y ang anak ng tao ay kailangang maitaas sa krus, kailangan siyang mamatay
upang ang lahat ng sumampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Makikita natin doon sa pangyayari sa ilang, ang solusyon na ibinigay ng Diyos ay hindi na yung mga nakagat dahil ngayon nagsisisi na sila, ito ang aking recipe book for an antidote, sundin mo lamang para matanggal yung lason ng mga nakagat, o kaya isang instruction manual kung paano mag-extract ng noong poison na nabigay sa kanila nung ahas, kundi ang ibinigay sa kanila a fiery serpent on a pole. Yung mismong pumapatay sa kanila, kailangan nilang tingnan para sila ay maligtas. At ito ang ganoon din ang may pagkakapareho sa nangyaring kaligtasan na tutuparin ni Hesukristo. Ang kaligtasan na kanyang ibibigay, sumampalataya ka lamang doon sa anak ng tao na nakataas doon sa krus, at ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ikaw ay sinilang mula sa langit at ikaw ay makakapasok sa kaharian ng Diyos. Sumampalataya ka lamang doon sa anak ng tao na naitaas doon sa krus. At sa ibang salita, ang kanyang noong nagtanong si Nicodemo, paano mangyayari ang mga bagay na ito? How can these things be? How can salvation be freely given? Ang makikita nating sagot ni Jesus, kailangang maitaas ang anak ng tao upang ang lahat ng sumampalataya ay magkaroon ng buhay. Ang buhay ay pinagkakaloob ng Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Dito nga magkakaroon sa atin ng katuturan yung sinasabi ni Jesus. Bakit ba ganito ang mga sinabi ni Jesus doon kay Nicodemo? Nung sinabi niya na ikaw ay guro ng Israel at hindi mo nauunawaan ang mga bagay na ito, ay hindi ito tumutukoy lamang na meron kang kagalingan, dapat kaya mong intindihin ang isang theologically difficult topic of regeneration. Hindi lamang ganun ang kanyang gustong sabihin, kundi hindi ba't ikaw ay guro ng Israel, hindi ba't ikaw ay naturuan sa batas at sinabi sa iyo na ang hinihiling ng batas ay ang buong kabanalan, ang buong pagsunod sa buong batas, at yun ang kailangan para ikaw ay makapasok sa kaharian. Di ba tinuturo ng batas ng Diyos sa Israel na ang kailangan ay mabayaran ang kasalanan para ito ay mapatawad. At kaya hindi ito dapat ikagulat ni Nicodemo. At yun ang kanyang ibig sabihin, ikay guro ng Israel at hindi mo ito nauunawaan. Kaya nga ganun din nung sinabi ni Jesus na yung kanyang mga sinabi pa lamang ay mga panlupa. Ito'y panlupa pa lamang. Wala pa siyang sinasabi na nung sinabi niya yung being born again or the way to enter the kingdom, yung tanging paraan para ikaw ay matanggap at magbigyan ng buhay na walang hanggan, ang hinayag pa lamang niya kay Nicodemo ay yung batas, kung ano ang kailangan para ikaw ay maligtas. Kailangan ng bayad sa iyong kasalanan. Kailangan hindi yang buhay mo dahil hindi yan sapat para tumayo sa harap ng batas ng Diyos. At tulad ng lahat ng nasa lupa ay alam na ang mahalagang bagay ay kailangang bayaran. Yun lang din ang sinasabi ko. Panlupa pa lamang ito, hindi ito bagong kaalaman. So ito nakikita natin na ito ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob niya, na ang kaligtasan na ibinibigay sa atin ay natatanggap nating libre dahil ito'y binayaran na. Hindi dahil ito'y walang halaga, kundi binayaran ito ni Jesus. At ito nga, kung mangyari na tayo ay nasa isang piging at yung host mismo ang sasagot ng lahat ng bagay, pero maya-maya ay sinisingil ka nung waiter doon sa isinerve sa iyo. Hindi ba ito ay pandaraya? Ito ay paglapastangan doon sa mismo nag-host na siya ay tinubos niya na at binayaran niya na ang lahat. At ganun din ang nangyayari kung tinitingnan na ang bayad ni Hesukristo ay hindi pa sapat at kailangang dagdagan
para ito ay magkumpleto ng kaligtasan. Kaya nga, ito ang kaligayahan natin ngayon bilang mga mananampalataya. Ito ang katiyakan natin na ang kaligtasang tinanggap natin ng walang bayad ay walang sinisingil sa atin. Dahil ito ay pinagkaloob ng Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo. At dahil ito'y tinubos ng dugo ni Hesukristo, tayo maaaring maging tiyak. Tulad ng pangako, sino man ang sumampalataya, sino man ang maniwala doon sa na anak ng tao na naitaas doon sa krus, kasama tayo, kasama ang lahat ng makasalanan, sumampalataya sila sa anak ng tao na nakabayubay doon sa krus, sila'y magkakaroon pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Yung mga taga-Galacia, noon ngang sila ay nahuhumaling doon sa pagtuturo na kailangan nilang dagdagan yung bayad ni Hesukristo sa kasalanan. Kailangan sila din ay may ambag para sa kanilang kaligtasan. Ay pinapaalalahanan sila ni Pablo, ang pinaka-ground ng kanyang argument ay hindi lamang nauulit-ulitin lamang niya na hindi by grace alone, through faith alone. Hindi lamang ganoon ang paulit-ulit na argumento ni Pablo, kundi ang sinasabi niya, hindi nyo ba natatandaan, it was before your eyes that Christ was portrayed as crucified. You should not nullify the grace of God. If righteousness were through the law, Christ died for nothing. Ito yung pinaka-puso ng argumento ni Pablo at kanyang pantawag doon sa mga tumatalikod sa kanilang pananampalataya. Ang ipaalala sa kanila, binayaran ng Diyos sa pamamagitan ng dugo ni Hesukristo ang ating kaligtasan. Kaya ito'y ating tinatanggap sa pananampalataya at ang lahat ng ating pagsunod ngayon, ang lahat ng ating paglilingkod sa Kanya ay malugod, malayang pagpapasalamat, hindi upang maligtas, kundi dahil tayo ay tiyak na sa ating kaligtasan na tinubos na ni Hesukristo. At kung paanong ito ay binibigay ni Pablo para palakasin ang pananampalataya ng mga, o pabalikin sa pananampalataya ang mga taga-Galacia, ito'y maaari din na makapagpalakas nga ng pananampalataya natin. Tulad ng natututunan natin muli, pinapaalala sa atin ng talatang ito na ang Diyos ay binayaran ang ating kaligtasan. Tinubos niya ito sa pamamagitan ni Hesukristo dahil kinailangang maitaas ang anak ng tao at ito'y ginawa niya, ibinigay niya ang kanyang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mamamatay at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So itong ating pananampalataya, maganda nga na laging at least yung tatlo, hindi lamang yung by grace alone, through faith alone, ang ating nababanggit, kundi isama natin yung pangatlo, because of Christ alone. Kaya siya by grace alone, kaya siya received through faith alone, at kaya walang hinihingi sa atin ay dahil kay Kristo. Dahil si Kristong tumupad doon sa pangangailangan ng batas, dahil kay Kristo na nagbayad doon sa hiling ng batas na maparusahan ang lahat ng kasalanan. Tayo ngayon ay tumatanggap mula sa kanyang mayamang biyaya at tayo tumatanggap lamang sa pananampalataya. Tulad na sinasabi dito sa talatang 15, dahil ang itinaas ang anak ng tao ay ang mga sumampalataya sa kanya ay makakapasok sa kaharian, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At hanggang ngayon ay nakikita natin ito. Ang maluwalhating pagkilos ng Diyos na sa kanyang biyaya ay ipinagkakaloob niya ang kaharian. Nagbibigay siya ng buhay na walang hanggan sa lahat ng sumasampalataya. Sa tuwing mayroong sumasampalataya sa ating kalagitnaan, sa lahat ng mananampalataya na ating nakakasama, ay mayroong Diyos sa likod niya na ibinili ang kanyang kaligtasan, ibinigay ang anak na si Hesukristo para sa kanyang katubusan at patuloy siyang iniingatan na dalhin siya hanggang sa walang hanggan.
Kung tumitingin tayo doon sa tao, pagmamasdan natin ng isang makasalanan na magkaroon ng pananampalataya, meron siguro tayong emotional na reaction dito. Pero kung ating susukatin, ay sa totoo lang, kahit anong pagmasdan natin yung moment na yun, ay hindi naman ganun kamangha-mangha. Wala namang ganun kalaking pagbabago sa ating nakikita na sa panahon na yun siya'y nagkaroon ng pananampalataya. At maaaring mapunta lamang tayo na merong mangangaral na nakakumbinsi sa kanya, nagkaroon na rin ng paglambot ng kanyang puso, kaya siya'y sumampalataya na ngayon. Ganun ang nagiging pagtingin natin kung nakatingin lamang tayo doon sa nangyayari sa lupa. Pero inihahayag nga sa atin kung ano ang maluwalhating pagkilos ng Diyos sa lahat ng nangyayaring pag may sumasampalataya. Kapag may sumampalataya, ang makasalanan na iyon na dating patay ay binibigyan ng buhay na walang hanggan. Kung pagmasdan natin ang buhay ng lahat ng mananampalataya, ng lahat ng mga kasama natin dito ngayon, siguro nga ay hindi pa rin kamangha-mangha ang kahit ano. Makikita natin siya na gumagawa ng mga mabubuti, nananalangin, nagbabasa ng Biblia, lumalago sa kanyang kaalaman sa teolohiya. Ito'y mga ikinatutuwa natin. Pero sa kabilang banda ay makikita rin natin na nananatili sa kanila ang kasalanan, nananatili sa kanila ang kahinaan, at maraming mga pagkakataon na wala lang silang ginagawa sa kanilang buhay. Ganito ang buhay ng mananampalataya dito sa lupa at walang kamangha-mangha doon. Pero kung muli ay titingnan nga natin sa pananampalataya ang pagkilos ng Diyos sa likod ng pangyayaring ito, sa lahat ng ordinaryong nangyayari sa buhay ng isang mananampalataya, yun ay isang mananampalataya na pinagkalooban ng buhay na walang hanggan. Siya ay isa ng may nakalaan na lugar sa kaharian at siya ay patungo doon sa kanyang buong buhay. At lalong pinaka hindi nakatutuwa sa ating pagmasdan sa buong pangyayari ng mga mananampalataya ay ang kanilang kamatayan. Kung makita natin ang ating isang mananampalataya na mamatay, ito ay wala tayong nakikitang kaligayahan dito sa ating pagtingin. Sa harap natin, ang mananampalataya na namatay ay meron siyang plano, hindi niya na ito matutuloy. Meron tayong planong kasama niya at hindi natin ito magagawa. Pero kung titignan nga natin kung anong ginagawa ng Diyos sa likod nito, ito isang napakamaluwalhating pagkilos ng Diyos na dalhin siya dun sa kaharian at siya na ngayon ay mamuhay sa kanyang buhay na walang hanggan. Hindi ba't ang mangyayari doon? Ang isang mananampalataya na siguro ay hindi nyo naririnig sa Sunday school, wala kayong alam sa kanyang kaalaman, pero ngayon ay mas madami na siya at mas matalas na ang kanyang kaalaman sa teolohiya kaysa sa kahit sinong pinakamagaling na teologian na nakilala ninyo. Kung meron kayong mga nakilalang mga pinakabanal na santo, ngayon ang namatay na mananampalataya ay mas banal na sa kahit sino na nakilala ninyo at nabasa ninyo, maging sa mga apostol na nakita nating lumakad sa lupa. Ngayon sila'y dinala ng Diyos sa kanyang biyaya sa isang puspos na kabanalan. At siya ngayon ay mas masaya na sa lahat ng pinakamasayang nasa kasagsagan ng kanilang buhay na mananampalataya. Ganito ang nangyayaring biyaya ng Diyos sa kanyang pagkilos sa harap ng sa mga mananampalataya, lahat ng mananampalataya sa kanyang biyaya dahil sila'y sumampalataya lamang. Wala man silang ginagawa, napakaliit ng kanilang nagawang kabanalan, napakaliit ng kanilang inilago sa kanilang buhay. Pero ganoon ang biyaya ng Diyos. Dadalhin niya siya sa kaharian, dadalhin niya siya sa buhay na walang hanggan. At sa magpawalang hanggan, siya ay bubuhusan ng kanyang pag-ibig at siya na ngayon ay namumuhay sa kagalakan. Ito ang ating katiyakan. Ito ang ating pinanghahawakang kaaliwan at alam natin na ganito ang buhay ng lahat ng mananampalataya dahil tinubos ni Jesucristo ang ating kaligtasan. Yun nga lagi kong binabanggit na Heidelberg Catechism, question 1. Sinasabi,
What is your comfort? Only comfort in life and in death. That I am not my own, but belong both body and soul, whether in life and in death, to my faithful Savior Jesus Christ. Lagi akong tumitigil doon, pero may kasunod actually yun, na next sentence, at yun yung binibigay ng catechism na basihan kung bakit siya sigurado sa pag-aangkin ni Jesus sa kanya. At ang sinasabi, He has fully paid for all my sins and has delivered me from the tyranny of the devil. Ganito ang katiyakan natin at pundasyon ng ating kasiguraduhan na biyaya at pag-ibig ang pagtingin sa atin ng Diyos. Dahil tinubos ito ni Jesucristo, tinubos niya ang lahat ng bayad sa kasalanan, tinubos niya na tayo ay magawaran ng buhay na walang hanggan kasama ang pag-ibig ng Diyos. At ito ang ating kaaliwan in life and in death. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, kami nagpapasalamat sa iyong salita na naghahayag nga sa amin anong mayamang biyaya mo ang ipinagkaloob mo na sa pamamagitan ni Jesucristo. Ito'y tinatanggap namin ng libre sa pananampalataya lamang liban sa aming paggawa. Hindi dahil ito'y walang halaga, hindi dahil ito'y napakadali lamang, kundi dahil ito'y tinubos ng precious blood of Christ. At dahil ito ay tinubos ng dugo ni Kristo, kami ay mas may katiyakan na ito'y tunay na sa amin at kami tunay na sa Kanya. Salamat nga Panginoon sa kaaliwan na ibinibigay mo sa amin, maging kami man ay nasa harap na ng kamatayan, ay ang iyong ebanghelyo ay kaya kaming aliwin, kayang magbigay sa amin ng mabuting balita dahil ang iyong kaligtasan, ang iyong pag-ibig ay higit sa kahit anong hirap na aming dadanasin dito sa lupa. Tulungan mo kami, Panginoon, na sa aming buong buhay, maalala namin na ito ang aming tanging kaaliwan. Nang sa gayon ay hindi kami mahumaling sa kahit anong maglalayo sa amin sa pagpupuri sa iyong biyaya, kundi sa aming buong buhay, mamangha lamang kami sa iyong dakilang kaligtasan at ikaw ay papurihan at luwalhatiin sa aming lahat ng mga araw. Po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.